Okay, so let's read our text in our King James Bible. Amen? Okay, I thank God doon sa mga readers sa ating scripture text or scripture reading natin every time na nagsisimula tayo, that we emphasize that we are using King James. Okay, para sa mabisita po, napakahalaga po sa amin. Pastor, bakit napakahalaga sa inyo yan? Pagkapag-uusapan natin yung mga version, maraming mga version na hindi na naging maayos yung translation, pero mas maayos pa rin at mas tiwala tayo sa King James. Okay? So, King James ang pinakaginagamit natin. John chapter 15, verses 1 to 5. Basahin natin ng sabay-sabay na lang lahat ng mga talata. Verse 1, ready, go. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. That ye are clean through the words which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me he can do nothing. So ang title natin ng ating message is Faithfulness and Fruitfulness. So kunin ko na yung pinakano natin because this is our theme, and I think na it is just proper as your pastor na ibigay ko yung heart ko sa inyo about faithfulness and fruitfulness nating theme. So tayo po muna yung manalangin. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami Panginoon as we study Panginoon ng inyong word. Dalayan ko po na kayo po Panginoon ang patuloy na manguna, kayo pong gumabay sa amin Panginoon kung paano po namin mapag-aaralan at ano po yung leading niyo po Panginoon through the passage namin pinag-aralan o binasa. I pray Panginoon na kayo pong mag-encourage sa bawat isa, especially as we approach our 46th year ng aming church. Tulungan niyo po kami Panginoon to be more faithful and to be more fruitful para sa iyo. At tulungan niyo po Panginoon kami na marami pa kaming magawa, especially as we wait Panginoon for the rapture or for the time, Panginoon, that we will expire, that our life will expire. So we know, Panginoon, na mahalaga po na bago kami pumanaw, Panginoon, may magawa namin na kami po ay maging fruitful at nagawa namin ang aming best in serving you sa aming time dito sa lupa. Samahan niyo pong muli, Panginoon, na bawat isa, kayo pong muli, Panginoon, na mag-glorify. In Jesus I pray. Amen. Pwede tayo maupo? Nakalimutan ko lang sa audio visual, could you search lang yung grapes, ano ang itsura ng grapes sa Israel, yung makita nyo yung cluster of grapes, kung gaano karami yung mga grapes na At may makikita kayong isang sa internet na isang babae na may siya ng cluster, saka yung lalaki din. Okay, so kung natin, as an introduction, gusto ko lang sabihin sa inyo some facts about the grapes, yung grapevines. Ang grapevine, sabi sa research, yung regular lifespan ng isang grapevine, ng healthy grapevines is 50 to 100 years. Okay, 50 to 100 years. Sometimes it will extend up to 120. Sabi nga ni Pastor, ganyan ang grapes sa Israel, Yung kaya, Kaya naalala niyo naalala niyo yung sa may Book of Joshua na ilang tao yung nagbuhat? Para lang sa sample, 2 tao yung nagbuhat. Kaya makikita yung pinaka-picture na 2 tao yung nagbuhat. At meron silang way how to have that kind of fruits. Okay, so sa atin, tuwang-tuwa na tayo yung ganun lang na kalaki, tuwa na tayo. Pero ito ang hindi mo mayakap Okay? So, yan yung pinaka but merong way yan at makikita nyo. Okay, so pwede na natin tanggalin. So ito yung ilang mga facts lang regarding sa grapes. So sabi ko nga, 50 to 100 years, sometimes umabot ng 120 or even more. Sabi nga ni Pastor Stiponov, may 150 years yung pinaka-grapevine. Okay? So some vines, makikita natin dito, yung kanilang establishment, para makita nyo lang, if you want to experience na magtanim ng grapes, huwag kayong ma-discourage because first year to 3 years, yung 0 to 3 years, it will focus on the growth of the roots. Most of the time, roots yan. So it will have a fruit, pero very minimal, very little, parang madi-discourage ka na, parang hindi magbubunga. That is usual.
sa 0 to 3 years. Pero pagdating ng 3 to 5 years, it will begin producing usable fruit. Ibig sabihin, possible na yan na magkakaroon na yan ng fruit na medyo malalaki, pero hindi pa ganun karami. Okay? Very minimal pa rin, 3 to 5 years. But if you will wait for 5 to 30 years, 5 to 30 years, that is the time na very productive ang grapes. Okay? So ibig sabihin kung gusto mong magkaroon ng tawag dito, ma-enjoy yung grapes, maghintay ka muna ng 5 to 30 years. Or yung 5 years bago magsimula yan na 5 years bago magsimula, and within that span na yan. Kaya pala kapag pumupunta kayo, sino papunta ng north? Pag pumupunta kayo ng north sa going La Union, di ba may makikita kayo doon na grape picking na at usual yan na merong ganun. Inisip ko, parang palit sila ba ng palit? Kala ko palit ng grapevine. Yung pala, ang grapevine will stay for that years. Ibig sabihin, kapag nagtanim ka, patay ka na, baka buhay pa yung grapes mo. Kung mahalaga mo na maayos. But yung 30 years old, pagdating ng 30 years old, magsisimula ng mag-decline yung quantity. Nagde-decline. But listen, habang nagde-decline yung quantity, kumukonti yung bunga, but the quality improved. Okay? Mas nag-i-improve daw yung quality. Yung pinaka-best grapes, yung mga may mga production na may kinalaman sa grapes, the best grapes daw is from the old vines. At yung tinutukoy nila na old vines is 40 years old pataas. Okay? 40 years old pataas. Yung 40 to 100 years. Okay? Yan ang pinaka yung flavor daw is very concentrated, very complex, na kakaiba. Kaya yung old vines na tinutukoy nila, dyan nang gagaling yung mga mamahalin na mga product about grapes. Okay? At yung iba, paborito nila yung alak, Pero hindi naman tayo doon sa alak. Amen? Pero kung gusto mo raw makatikim talaga daw ng pinaka-best grapes is wait for 40 years. Okay, listen. Ang church natin ay 45 years. 45 years. Ang tendency, kapag 45 years na tayo, pwede tayong maglaylo, pwede tayong magkaroon tayo ng, alam niyo yun, yung medyo mawalan na tayo ng vision, mawalan na tayo ng sigla. But listen, during these years, dito tayo makakapag-produce ng quality fruits. Okay? Quality fruits. That's why, isang bagay na alam niyo bang isang bagay na naisip ni Pastor John Quinlan? When he thinks na malapit na siyang mag-retire, naghanap siya ng papalit sa kanya na medyo bata. Ang pinaka-thinking niya is, hindi yung, although nandun na nag-iisip siya kundi medyo bata para yung church kahit na nasa edad na, I think yung kanilang church ay nag-celebrate ng 60th anniversary. And in that 60th, ang tendency, pwedeng maglaylo ang church. Pero dahil meron silang medyo bata na pastor ulit, anong ginagawa? Ganun ulit. So, ang kakailanganin natin is, kumbaga kung ang edad ko sa church is bata akong tingnan sa church. Pero alam niyo magandang tingnan gawin natin, samantalahin natin yung pa rin na para tayong nagsisimula. Yung wag tayong maging kampante sa 45 years ng church. Thank God for 45 years. Thank God for the achievement. Thank God for everything na nagawa na ng La Loma Baptist Church. But there is more to come. Amen? Dapat meron pa tayong iniisip. Dapat meron pa tayong At the same time, if you are aging, amen? At wala namang Sino sa inyo bumabata? Lahat naman tumatanda, di ba? Meron bang pag nag-birthday, nababawasan yung age? Happy birthday! Ilang taon ka na ngayon? Last year, 39, ngayon 38. Hindi ganun Lahat tayo pataas. Amen? Lahat tayo nagkakaroon nag-iedad. But as we age, tanda natin, pag nagkakaroon na tayo ng edad, anong tendency?
Do not think na kapag nagkakaroon ka ng edad, sasabihin mo, ay, gusto ko na mag-retire. Pwede kang mag-retire in some work. But in serving the Lord, in doing something for the Lord, walang retirement. Amen? Amen? Pwede mong sabihin, kailangan may gagawa na ng ginagawa ko before. Pwede mong ipasa yan. But look for something na gagawin mo pa. Why? Your fruits are more complex, your fruits are more quality. Kasi may wisdom ka na. Wag mong sayangin yung fruit na pwede mong magawa. Wag mong sayangin yung mga bagay na gamitin mo yung wisdom mo, yung mga experience mo kung paano ka dinaan ng Panginoon in many years of your life. Magkaroon ka ng quality fruits. Quality na fruits na Kristiyano. Kasi ito yung time na, na tayo, alam niyo yon, yung kapag ang isang teacher tumagal sa kanyang pagtuturo, nakakita na kayo ng teacher na kapag kuminsan, bubuksan niya yung book, pero ilalagay niya yung book, pag nagturo na yun, dire-diretso na yan, kabisado niya na why. Expert na siya dun sa niya eh. And during that time, marami ka nang magagawang mas experience ka na. Kaya nga pag pumatak tayo ng 40, pumatak tayo ng 50, nasa edad na tayo ng 60, then ilagay mo na lang sa isipan mo. Yung edad ko na tumatanda, pakatulad ng fruits o katulad ng grape tree o grapevine, I will produce quality fruits. Amen? Okay? So, iano natin, magkaroon tayo ng goal na hindi, kaya nga sabi nga yung old vines na yan, no? Sabi nga nila, di ba, pag may gray hair, anong tawag dyan? Wisdom. Yan ay, anong tawag doon? Anong tawag nila sa crown. Ang gray hair is crown. Di ba nakakalungkot kung minsan, kung kailan ka nag-mature, malapit na malagutan yung hininga mo. Pero, kumaga parang sana nung 10 years old pa lang, mature na ako, no? Parang ganun eh. Kaya lang hindi tayo magmamature talaga that years. Hindi tayo magmamature hanggang hindi natin ma-reach yung edad na 20 pataas. Pero once na nag-mature ka, then, huwag mong sayangin yung opportunity to bear fruits. We need to bear fruits during that time na tayo ay nandun sa old vines natin. Okay? Ako ay 30 years old in Christian life. Turning 48, pero in my Christian life, 30 years old pa lang ako. Pero yung 30 years old, as a 30 years old Christian, I will compare myself nung ako ay 10 years old Christian, 20 years old Christian. Meron akong ginagawa before, meron akong mga na-accomplish before. But alam niyo, ibang bagay na kapag nandun ka na sa 30 years. Ibang bagay na kapag nandun ka na sa 40 years of your Christian life. Iba na yung way mo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Iba na yung pagpipreach mo, iba na yung thinking mo, iba na yung wisdom mo. Kaya nga natin, wag nating sayangin, we need to bear fruit during that time. Amen? So ang ating church is 45. This is the best time to bear fruits. Okay? Parang gusto kong palitan yung team natin sa best time to bear fruits at 40, no? Di ba? Maganda nga, di ba? May SAP, single at above 40. Gawin natin SAP talaga, serving above 40. Okay? Okay, nagsuserve tayo. If we are above 40, serve. Okay? At yan ang nagsuserve tayo kahit na below 40, pero maganda pa rin na dalawang SAP yan serve below 40 and serve above 40. Amen? Okay? So lahat ng edad nandyan. Okay? So tatlong bagay sa ating message, faithfulness and fruitfulness. Number one is the necessity of connection to the vine. The necessity of connection to the vine. Kukunin ko lang yung John chapter 15 verses 1 to 5. Natin. First, kailangan magkaroon tayo ng connection. We cannot bear fruits without connection to the vine. Sabi sa John chapter 15 verse 4, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. So the branch, okay, kahit na gaano kaganda yung branch, kahit gaano kalago yung branch, but the branch cannot bear fruit by itself. Okay, walang branch that can bear by itself. It must be connected to the vine. So kung gusto natin magkaroon ng fruit, we need to be connected to the vine.
Ang sabi sa John chapter 15 verse 1, I am the vine and the Father is the husbandman. Alam niyo yung verse na yan? We know na ma-realize natin that the true vine is no other than the Lord Jesus Christ. And the Father is working as a farmer or husbandman doon sa nakakonekta sa vine. It means ganito, si Jesus Christ is the source of life, and every branch detached from the vine, anong tendency? Walang life. Kapag hindi ka naka-attach sa vine, you do not possess life. Si Jesus Christ is the tested vine. Siya yung vine natin. You need to connect sa Kanya. At the same time, if the branch is not connected to the branch, anong tendency? It will not produce spiritual fruits. That's why we do not possess lasting joy. We do not possess peace, even power over sin, na maikokonekta natin sa ating Sunday school mamaya. Okay? Marami tayong mga things na hindi natin na-experience. Why? Because we are not connected to the vine. Nakita natin in verse 1, the true vine is the Lord Jesus Christ. Sabi, I am the true vine. We need to be connected and also for us na magkaroon ng life, magsimula yung life sa buhay natin, sa Christian life natin, then magkaroon tayo ng fruits, then we will experience yung working ng husbandman or the farmer, which is God the Father. Ano yung isang bagay na problema natin? If you are not connected to the Lord Jesus Christ, wala ka rin connection with the God the Father. Nakukuha nyo? So napakahalaga, kung ikaw ay bisita ngayon, if you do not possess yung assurance kung saan ka patungo yung kaluluwa, by the way, ang religion, hindi yan ang vine. Do not just connect yourself to the religion. Okay? Kung connected ka sa religion, Pastor, may religion ako. Yes, may religion ka, pero hindi ka patungo sa langit. Because the true vine is the Lord Jesus Christ, not religion. Pastor, I am connected with good works. Marami akong good works, marami akong ginagawang Kahit connected ka sa good works, hindi ang true vine ng good works. Ang true vine is the Lord Jesus Christ. Kaya kuminsan, maraming tao, ang dami nilang ginagawa for other people, marami silang kawang gawa, marami silang very religious sila, pero hindi nila ma-experience yung life because they are not connected with the Lord Jesus Christ. Ang kailangan mo is connection with the Lord Jesus Christ. So number 1, under that, letter A, be connected through trusting the Lord as your personal Savior. Kung gusto mo magkaroon ng connection sa Panginoon, you need to be connected to the Lord by trusting Him as personal Savior. John chapter 1 verse 12. Ang sabi sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Kailan ka lang maging anak ng Diyos? Based dyan sa verse na yan, kailan ka maging anak ng Diyos? Nagkaroon tayo ng message si Pastor John, yung crystal clear salvation. That is the most important decision na gagawin mo. Kailan ka paano mo alam na ikaw ay naging anak ng Diyos? Because there is a specific time, a specific day, na tinanggap mo si Jesus Christ as personal Savior. Alam mo yung place. Alam mo yung ginawang procedure kung paano sinare sa'yo yung gospel. Alam mo kung sino yung person na nag-share sa'yo. Alam mo rin yung person na tinanggap mo bilang tagapagligtas, Panginoon Jesucristo. Alam mo yung details ng salvation mo. Pero kailan yung time na ginawa mo yan? That you receive Him as your personal Savior. Maraming tumatawag sa Panginoon bilang Diyos. Gusto nilang humingi ng kagalingan. Gusto nilang humingi ng solusyon sa problema. God is answering some of our prayers. But the most important prayer na kailangan mong gawin is to accept Him as personal Savior. Kasi kung hindi mo ginawa yan, wala ka pang connection sa Kanya. Okay? Hindi ka rin kailangan maging connected sa tao. Pastor, loyal ako sa pastor ko. Kahit loyal ka sa pastor mo, kung hindi ka connected sa Panginoon, useless lahat ng ginagawa mo. Ang connection natin is dapat sa Panginoon. Amen? We need to be connected. Marami sa atin na hindi natin experience ang loving favor ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, the Lord is the true vine, God the Father is the husbandman. Hindi nag-work ang Panginoon Diyos sa atin, ang God the Father sa buhay natin, at hindi natin experience yung blessing ng mga maraming blessing kasi hindi pa natin wini-welcome ang Panginoon sa buhay natin.
Matthew chapter 11 verse 28. Matthew chapter 11 verse 28. Ang sabi diyan sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Kailan natin ma-experience yung loving favor ng Panginoon? Kailan natin ma-experience yung peace mula sa Panginoon? Kailan natin mararamdaman yung tunay na rest na talagang kapag Kristiyano ka, hindi naman nawawala yung problema. Kapag Kristiyano ka, hindi naman nawawalan ng pagsubok sa buhay, pero meron kang resting place sa Panginoon. Okay? Na-experience natin yan if we are connected to the Lord Jesus Christ. Bakit walang pagbabago sa buhay mo? Bakit walang changes? Bakit hindi ka makapag-say no to sin? Because we are not connected. If we are not connected to the Lord Jesus Christ, no changes. Ang sabi dyan sa 2 Corinthians 5:17, "Therefore, if any man be in Christ," if you are connected to the Lord Jesus Christ, He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ano yung isang bagay na mangyayari kapag connected tayo sa Panginoon? We will be new creature. At itong kagandahan ng new creature, yung old things mo, yung past mo, hindi na kakalimutan na ng Panginoon at magsisimula ka ng tama. And by the way, maraming tao ngayon nabubuhay sa kasinungalingan. Nabubuhay tayo na dinadaya natin yung sarili natin. Sinasabi lang natin okay tayo, pero hindi talaga tayo okay kasi wala talaga si Jesus Christ sa puso natin. Pinipilit natin maging masaya sa pamagitan ng pera na meron tayo, sa pamagitan ng mga things na pwede natin enjoy sa world. Pero honestly, takot kang mamatay. Why? Kasi hindi ka pa connected sa Panginoon. Dinadaya mo ang sarili mo. May mga ibang tao ayaw maniwala sa impyerno. At may religion na hindi naniniwala sa impyerno. Kaya lahat ng mga tao na ayaw maniwala sa impyerno, pumupunta sa religion na yon. May mga tao na hindi naniniwala sa impyerno, kaya ayaw nila ng religion, ayaw nila ng Bible. Pero kahit ayaw mo ng Bible at hindi ka naniniwala sa impyerno, totoo pa rin ang impyerno. Ang sinasabi ng Bible. Ayaw mo lang. Kasi nasa kasinungalingan ka. And sometimes, maraming dinidikta tayo sa buhay natin na hindi totoo. Some people do not accept, hindi nila ma-accept ang sarili nila. Okay? Halimbawa, pilit natin pinapalitan yung mukha natin. Pilit natin pinapalitan ang kulay natin. Amen? Okay? Huwag natin palitan kasi babalik din yan. Amen? Okay? And may mga iba sa atin, baka umiinom ka pa ng gamot para lang pumuti. Nagpapasaksak ng kung ano-ano para lang mapalitan ng nagkakaroon, ito lang, honestly. Pag may pandaraya sa sarili natin at hindi mo ma-accept kung sino ka, hindi mo ma-appreciate ang Panginoon. And once na in-accept mo ang Panginoon as personal Savior, it will create something in you. It will create changes sa buhay mo na ma-accept mo kung sino ka, ano ka, at mabubuhay ka sa katotohanan. John chapter 8 verse 32. Tingnan nyo sa John chapter 8 verse 32. John chapter 8 verse 32. Ang sabi sa John chapter 8 verse 32, bayano ko yan mamaya sa Sunday school, "And ye shall know the truth, and the truth shall make you free." And ye shall know the truth. Gusto mong lumaya? Kailangan mo ng katotohanan. Sometimes hindi magandang pakinggan ng katotohanan, pero ang katotohanan, yan ang magpapalaya sa'yo. Okay? May mga ibang mga young people na hindi masaya dahil ang nanay at tatay nila hindi maayos ang trabaho. Kung pinanganak ka sa pamilya na yan, then you need to accept that fact na pinanganak ka sa pinanganak ka sa family na ganyan. Pero alam yung pwede mong gawin, hindi mo na pwedeng palitan kung sinong nanay at tatay mo. Pero pwede mong palitan ang kinabukasan mo. Pwede kang mag-aral mabuti para someday may paranas mo sa magulang mo yung mga bagay na hindi nila naranasan before at ikaw mismo maranasan mo ang maayos na buhay. Magsisimula yan kapag inamin mo na kung sino ka. Okay? Ganon din kapag meron tayong problem na hindi natin matanggap, by the way, hindi lang kulay pati gender.
Hindi ito against sa'yo, hindi ito against anybody. Pero mas magiging masaya tayo if we know, kung alam natin yung truth, at kung tatanggapin natin yung truth. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. The same with relationship. Sa relationship, sabihin ko sa inyo, kung aayusin natin ang buhay natin, because the Lord Jesus Christ, pag tinanggap natin siya, aayusin niya ang buhay nyo, even sa relationship, alam mo kapag ang pagsasama nyo mali, kailangan mong iwas to. Amen? Hindi kalooban ng Panginoon ng live-in. Ang kalooban ng Panginoon, kasal. Pastor, paano yun? Naglilibin na kayo. Naglilibin na kami. Para iwasto mo yan, then magpakasal ka. Pastor, ang hirap magpakasal, magastos. Sa Laloma Baptist Church, hindi magastos. Amen? Okay? Kinakasal dito sa altar, yung mga wala pang nangyari, yung pure. Pero kapag may nangyari na sa inyo, pwede tayong magkasal dyan sa baba. Okay? Simple lang. Hindi nyo kailangan bayaran ng pastor para ikasal kayo. Hindi nyo kailangan bayaran na para magkaroon kayo ng Then sa handaan, ang dami nating area dyan. Pwede nyo gamitin yung labo na reception area. Amen? Pwede nyo gamitin yung lobby area para kayo nasa hotel. Tapos mag-imbita ka lang ng ilang witness mo. Not necessary imbitahan mo ang buong church. Amen? Amen? Kung gusto mong makatipid, punta sa mga inasal. Amen? Tapos, eat all you can. Hindi mo kailangang hintayin. Kayo mga by the way, kayo mga kung alam ninyo na hindi nyo kayang i-control ang sarili nyo bago may mangyari sa inyo, magpakasal na kayo kaysa may mangyari sa inyo bago kayo ikasal. Huwag nyo nang hintayin. Meron akong kilala, talagang gusto nila engranding kasal. Tumanda na sila, hindi na nakasal. Kasi gusto engrande. Ano bang mas mahalaga? Yung makasal kayo o maganda yung handaan? Hindi naman eh. Ang mahalaga yung kasal. Maraming mga bagay na gagawin ng Panginoon. By the way, aayusin ng Panginoon ang buhay natin once we accepted Him as personal Savior. John chapter 1 verse 4, in Him was life, and the life was the light of men. Okay? Ang Diyos, ang Panginoon, ang pinaka-source ng life. And John chapter 3 verse 15, that whosoever believeth in Him, John chapter 3 verse 15, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Okay? Kasama yan sa yung John 3:16. Pero ang sabi niya, ng pinaka natin dito, the Lord Jesus Christ is the true vine. He is the source of life. And whosoever believeth in Him will possess eternal life. Because He is the vine. So kung wala ka pang connection sa Kanya, then be connected. Second, if you are connected to the Lord, then maximize your connection. Maximize your connection through submission to the Holy Spirit. Kung ikaw ay Christian na, sabi diyan sa Ephesians chapter 5 verse 18, be not drunk with wine wherein it is excess, but be filled with the Spirit. Be filled with the Spirit. Okay? Ang natin, meron na tayong life. Okay? Hindi mo na kailangan i-reconnect yung sarili mo because you have life. And once you accepted the Lord Jesus Christ as personal Savior, hindi na mawawala ang eternal life mo. But you need to maximize your connection to Him. You need to bear fruits. Amen? John chapter 15 verse 4. John chapter 15 verse 4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. Listen, gusto mong yung ma-enjoy yung iyong Christian life, then you need to bear fruits. I-maximize mo. Nakakonekta ka na rin sa Panginoon, then get every nutrients na kailangan mo. Kapag kumonekta ka sa Panginoon, get every water na kailangan mo, everything na kailangan mo just to bear fruits. Okay, listen, itong problema ng maraming Kristiyano. Wala tayo sa church para yumaman. Hindi rin tayo nagpipreach ng prosperity gospel. Nakukuha nyo? May mga ibang tao na kapag thinking nila, pag nag-church ako, yayaman ako.
Pag nag-tithes ako, yayaman ako. Sabi nga nila, may nga iba, pag nagta-tithes, ang pinaka-goal natin in tithing is to glorify God, to give honor to God. Yung iba, pag nagta-tithes, parang tumataya sa wedding o sa casino, na para bang, the more na malaking taya, the more na malaki yung balik. No? Hindi ganun eh. Sa Christian life, ang pinaka-goal natin is to be blessed by God, and the more na binibless tayo ng Panginoon, we need to bear fruits. Tandaan nyo to, every blessing na binibigay ng Diyos sa iyo, you need to use it to bear fruits. Hindi mo kailangan maraming leaves tapos kokonti ang fruits. Ang gusto ng Panginoon ganito, gustong-gusto ng Panginoon i-bless ang isang tao na habang binibless niya, may ginagawa siya sa Panginoon. Tandaan nyo to. Ito sikreto sa lahat. Sikreto ito kung gusto nyong i-bless ka pa financially. Sikreto ito na gusto mong i-bless ka pa ng Panginoon sa maraming bagay sa buhay mo. Mag-focus ka sa fruits. Mag-focus ka sa purpose mo, bakit ka binibless. May mga iba, they just enjoy the blessing, but they do not bear fruits. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit itself. Ibig sabihin, ang pinaka-goal natin to abide in Christ, to be connected to the Lord, hindi lang para magkaroon ng life, hindi lang para i-prosper ng Panginoon, but to bear fruits. Kaya useless ang Panginoon. Kung minsan ginagawa ng Panginoon, may blessing ka, bakit hanggang doon na lang yung blessing ng Panginoon? Hindi na pinapalago ng Panginoon yung blessing mo. Why? Because you are not bearing fruits. And sometimes may tinatanggal siya sa buhay mo because you are not bearing fruits. Any blessing na hindi nagiging cause para tayo hindi mag-bear ng fruits, tinatanggal ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng fruits. Kaya kung gusto mong magdamihan mo pa, alam nyo, mas may enjoy mo ang Christian life mo habang binibless ka ng Panginoon sa maraming area, at the same time nagsuserve ka, ang sarap ng buhay. Mas masaya ang buhay mo because may purpose ang buhay mo. Number 2. Okay? So, maximize kapag ikaw ay nakakonekta na sa Panginoon. Number 2, the balance needed in the lives. The balance needed in the lives. John chapter 15 verse 2. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruits. Okay? Or more fruit. Dapat may balance. Alam niyo ba ito yung isang things na truth sa may mga vines. Too many leaves, nakalagay ba dyan? Too many leaves, ang tendency, low sugar saka poor flavor. Pag ang isang grapes daw ay masyadong maraming leaves, matabang yung fruits. Yung flavor ng grapes is hindi masarap. Kaya yung mga nagpo-produce ng masarap na nagpo-produce ng masarap na ng masarap na grapes, binabawasan yung leaves. Pero hindi naman pwedeng few leaves lang. Why? Kapag few leaves, anong tendency? Masa-sunburn yung grapes, at the same time, magiging malnourished yung grapes. Kasi kailangan niya sa photosynthesis. Yung para makapag-create sila ng food. Pero kailangan lang hindi ganun karami. So ang pinaka-goal parang ganito. Sana ma-realize natin we are growing a vine or grapevine, not for the leaves, but for the fruits. Ulitin ko. We are growing grapevines, not for the leaves, but for the fruits. So hindi ka binibless ng Panginoon. Hindi natutuwa ang Panginoon sa iyo kung marami kang blessing pero wala kang ginagawa. Amen? Yung bang maraming bagay na ginawa sa iyo ang Panginoon. Alam niyo bakit yung mga testimony nila Pastor Ray Sobrabas, yung mga businessman doon sa kanilang church, bakit sila binibless? Anong tendency ginagawa nila? The more may blessing sila, anong ginagawa ni Pastor Ray? The more na challenge sa kanila, we need to do something as businessman. We need to do something as God bless us. Meron silang palaging ginagawa para sa Panginoon. Meron silang time for God. Tanungin nyo si Brother Gerald doon sa Jensen. Merong member si Pastor Doug Season, si Brother Gerald Magaliona.
Nagtatransport siya ng 10 tons ng shrimp every day. 10 tons ng shrimp every day. Yung empleyado niya doon sa PAL, saka diyan sa may kilalang-kilala sila. Dahil everyday, para bang nagpapalipad sila ng eroplano dahil doon sa ano. At kapag pumunta kayo ng Johnson, malaki ang eroplano na nilalagay doon. Hindi dahil sa dami ng pasahero, kundi sa dami ng tuna sa shrimp na tinatransport. Pero alam niyo, isang bagay na makikita niyo sa kanya, low profile na person, and yet napakaraming fruits sa Christian life niya. Marami siyang na-witnessan, marami siyang nadala sa Panginoon. Kaya siya binibless lalo ng Panginoon. Meron siyang ginagawa for the ministry. John chapter 15 verse 16, tingnan niyo sa John chapter 15 verse 16. Ang sabi niya, "You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit." Okay? Now, marami tayong ano rito. Halimbawa, tayo mga young people. Pastor, wala pa kaming gaano ano. Pero anong pwede mong gawing fruit? Malakas ka pa. Mag-serve ka sa Panginoon. Bigay tayo ng soul winning. By the way, I salute and I commend yung mga good news classes natin. Okay, good news classes natin. Alam nyo, akala ko hanggang 5 classes lang yung ibang groups. Merong mga ibang group na umabot sila ng 9 to 10 classes. Kaya meron tayong natuturuan na every Saturday may natuturuan nating good news classes na umabot ng 1,300 to 1,600 children every Saturday. Ang dami nun. Amen? Okay? Pero anong pinakano natin dito? Merong fruits. Anong ginagawa ng Panginoon para mag-fruits? Magkaroon tayo ng fruits. Number 1, redirection of the branch to bear fruit. Merong redirection of the fruits or redirection ng branch. Ano yung sinabi dito? Every branch, sa John chapter 15 verse 2, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. Okay, alam niyo yung word na sinabing He taketh away? Merong isang bagay, makikita natin dito yung, di ba, dalawa explanation na narinig natin dyan. Anong sabi ni Pastor John? Pag mali yung dinagapangan ng vines, anong ginagawa? Kukunin ng farmer para i-redirect. Okay? Ginagawa niya, nire-redirect niya para magbunga. Kasi pag hindi niya nakagapang sa tamang gapangan at napunta yan sa hindi yan magbubunga. So once na inaayos ng Panginoon yung buhay natin, magpaayos ka. Kasi kung ayaw mo magpaayos, anong gagawin ng Panginoon? He will remove the branch. Amen? Sometimes sa buhay natin, tanda natin to anything sa buhay natin, alam mo kung tama o mali yung ginagawa mo. Alam mo kung tama din yung tao sa buhay mo. Kayo mga single, pag may nanliligaw sa'yo, alam mo kapag wrong person yan. Wrong person yan kapag nawawala ka na sa kalooban ng Panginoon. Dati faithful ka sa church, dati faithful ka sa ministry, ngayon hindi na, wrong person yan. Kasi ang right relationship, nililid ka niya para magkaroon ka ng right relationship pa rin sa Panginoon. Mas lalo kang na-encourage. Ano yung tunay na in love, na-encourage ka to do more para sa Panginoon. At tama pa rin ang perspective mo, ang una pa rin is, ang number 1 pa rin ang Panginoon. Amen? Dapat sa priority mo, alam niyo sa priority, sino ang dapat number 1? Ang Panginoon. Sino number 2? Panginoon pa rin. Sino number 3? Panginoon pa rin. Alam niyo kung bakit sinabi ng isang tao yun? Para daw walang makaabot kasi inilagay niya sa number 4 yung kanyang asawa, parang second pa rin sa Panginoon pero gusto niya number 4 kasi para pag nakikita niyang umaangat na yung tao at nawawala na sa number 3, nawawala na sa number 2, bago pa lang maging number 1, meron na siyang warning na ilagay niya yung priority niya pa rin ng Panginoon. Amen? Ganon din sa natin, sa trabaho natin. Ganon din sa natin. Kung minsan baka mas gino-Diyos mo na yung trabaho mo kaysa sa Diyos.
Yung iba, grabe, Diyos yung mukha kaysa sa Diyos. Yung bang lahat gagawin para lang mabago yung ilong. Lahat gagawin para lang mabago yung sa Thailand, sa Thailand ba yun? No, sa Thailand, grabe, hindi mo na alam kung sino yung babae, sino yung lalaki. I think sa Cambodia ba yun o sa Vietnam, magugulat ka na lang, pati sa gilid-gilid ng kalye, makikita mo yung tinatahi yung may tinatahi sa ilong, tinatahi na parang hindi na kailangan ng clinic. Para baguhin yung ilong at baguhin yung ang dami na. Para makamura ka. Kung gusto nyo magpapalit doon, medyo mura doon. Pero bahala ka pagka pumangit ka lalo, amen? Amen? Ako, enjoy ko yung ilong ko kahit na basta totoo, at least. Pag natulog ako, pwede kayo sub-sub sa unan. Pag gising ko, buho pa rin yung ilong ko. Pero kapag peki yan, pag gising mo, bali na yan. Punta ko ulit doon sa doktor mo, panibagong operation ulit. Amen? Huwag na natin pakialaman yan, amen? Amen? Okay? Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. So, redirection. Number 2, revitalizing the branch by pruning. Ang ginagawa ng Panginoon para magbunga, anong ginagawa ng Panginoon? Binabawasan niya. Sometimes God needs to remove some leaves in our life just to bear fruit. Tandaan niyo to, Hindi nagiging maganda yung prutas mo kapag marami kang leaves. So, dalawang bagay yan. Either ikaw ang magbawas o ang Diyos ang magbabawas. Okay? Either ikaw ang mag-aayos ng buhay mo o hayaan mo ang Diyos ang aayos ulitin. Yung bang ganito? Sometimes sinasabihan ka na ng Panginoon pero ayaw mong makinig. Ayaw mong bawasan yung mga bagay na then hindi ka maging fruitful. Para maging fruitful ka, magkusa ka na lang. Amen? Amen? Ano yung mga bagay sa tingin mo na kailangan mong bawasan para makapag-serve? Pwede bang gawin natin ito? Could you give time? Magbawas ka ng time mo sa ibang bagay at magbigay ka ng time para mag-grow ka spiritually. Make sure na nasa church ka every services. Okay? Huwag mong gamitin ang Sunday na labada day. Huwag mong gamitin ang Sunday na swimming day. Huwag mong gamitin ang Sunday in everything but for the Lord. Make sure na ang Sunday ay date mo sa Panginoon. Amen? Make sure na magtanggal tayo ng time sa ibang bagay to go sa soul winning. Magtanggal tayo ng ibang time para mag-disciple. Magtanggal tayo ng ibang time para magkaroon tayo ng mga service sa Panginoon. Alam nyo, bigyan mo ng time ang Panginoon. Someday, marirealize mo na lang, kukunti na lang ang time mo at magsisisi ka kapag wala ka na ibigay na time sa Panginoon. Hanggat malakas ka pa, magbigay ka ng time sa Panginoon. At sabi nga ni Pastor Doug, there's always good thing happen. Every time na lalabas ka para mag-soul winning, every time na lalabas ka para mag-disciple, every time na lalabas ka para may maglingkod ka sa Panginoon, alam nyo, palaging merong good thing. Isusurprise ka na lang ng Panginoon. Sino sa inyo gusto, okay pa ba kayo? Sino sa inyo gusto nyo i-surprise kayo ng Panginoon? I-surprise nyo ang Panginoon din. Magbigay ka ng time for Him. Last, bearing quality fruits beyond 40. Okay? Bearing quality fruits beyond 40. Ano yung sabi dyan? Di ba, yung 40 years na grapevine, nagsisimulang magbigay ng quality fruits. John chapter 15 verse 3. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. The best grapefruits comes from the old vines. The best grapefruits comes from the old vines. If you have a time na makapag-fellowship sa isang old pastor, anong pakiramdam kapag nakikinig tayo kay Pastor Johnny Lee Narvaez?
Nararamdaman niyo ano kapag nakikinig kayo ng wisdom from yung veteran preachers? Sino sa inyo nakausap niyo na personally si Pastor Martin o kaya si Pastor Gisalba, Army Gisalba? Alam mo, makikipagkwentuhan ka lang sa hapagkainan. Just to makikipagkwentuhan ka lang. Pag meron siyang sinabing kapag may yung mga old pag may sinabi sila, alam niyo yung yung wisdom talaga. Now, listen. At the age of 40, sino dito 40 years old pataas? Taas ang kamay. Okay? 40 years old pataas. Alam niyo yung edad natin? Kasama ko doon 48. Yung edad natin na 40 pataas, that is the best time to bear fruits. Kasi meron ka ng wisdom, marami ka ng na-experience na, natuto ka na in many areas. Marami ka ng nababagdaanan na kailangan ng wisdom ng mga younger generation. That is the best time to bear fruits. But we need to be watchful. Ang isang grapevine na 40 years old pataas, ito ang problema. Ang problema ng grapevine 40 years old pataas, prone na siya sa fungus. Okay? Prone na siya sa fungus. Parang ganito. Ang isang gamit na hindi mo ginagamit, anong tendency? Maalikabukan. Ang isang sapatos, huwag mong gamitin, anong tendency? Nagkakaroon ng molds. Tama? Pero yung sapatos na palagi mong ginagamit, malinis. Why? Kasi from time to time, nililinis mo yan. Dahil ginagamit mo, nililinis mo, ginagamit mo. At sabi nga nila mga dentist, sa mga dentist, yung portion na palagi mong ginagamit na magngat-ngat, malinis at healthy yung teeth na yan. Pero yung hindi mo ginagamit, yun ang madalas na sasira. Kasi yung palaging ginagamit, parang scissor, parang kutsilyo. Pag palagi mong ginagamit ang kutsilyo, ang linis, pero wag mong gamitin, may kalawang. Amen? Ngayon, ang 40 years na vine, kung hindi magiging maayos at hindi magkakaroon ng fruits, ang tendency, punggus. Kaya kapag wala ka nang gagawin sa Christian life, nag-i-invite ka ng punggus. Amen? Amen? Pag wala na tayong gagawin. Kaya sabi niya dyan sa may verse 13, now we are clean through the word. Very important pala, from time to time, as a Christian, pag tumatanda na tayo sa Christian life, tumatanda na tayo physically, we need to be clean from the Word of God. Kasi ang tendency ganito, sometimes gagamitin natin yung edad natin to justify our deeds. Matanda na ako, huwag nyo na akong pakialaman. Matanda na ako, alam ko na yung ginagawa ko. Pero sa totoo lang, kung wala yung Word of God na magki-cleanse sa'yo, kaya yung 40 years na grapevine, anong ginagawa dyan? Yung Word of God dapat nililinis, palaging nililinis. Why? Para manatili siyang malinis at makapag-produce ng quality fruits, hindi yan masisira, dahil yan ang pinaka-best fruits, pero kailangan niyang linisin from time to time. No wonder, even sa aming mga pastors, pag tumatanda ka na sa pagiging pastor, feeling mo, kabisado mo na yung Bible, feeling mo, marami ka nang, nagmamature ka na, pero sa totoo lang, marami ka ng punggus. Hindi mo na nakikita yung sarili mo na hindi na nagiging maayos kung hindi tayo magiging malinis sa salita ng Diyos. Alam nyo, kailangan nating the more we grow older sa Christian life, the more nababantayan mo yung sarili mo. Dahil napakaganda ng quality ng fruits na pwede mong gawin, pero kailangan mong ayusin ang buhay mo. Marami ka ng tested na experience. Yes, marami ka ng tested experience, pero kailangan mo ng pag-aayos ng Panginoon. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Huwag natin gamitin yung pagiging 40s natin pataas, older pero hindi na tayo nagiging malinis, wala tayong pagkakaiba sa mamahaling sapatos
pero hindi ginamit ng punong-puno ng molds. Hindi na tayo nagiging ano. Kaya nga maganda yung SAP, serving above 40, amen? Mag-serve ka, pero at the same time, bantayan mo yung sarili mo. The more na ayusin mo yung sarili mo. Okay? Kaya nga isang panawagan namin sa aming mga kapastoran, the more na nagiging mature tayo, the more na tumatanda tayo, mag-ayos naman tayo according sa ayos natin bilang ano. Hindi yung kung kailan tumanda, naging nagmumurang kamatis. Na kung kailan naging 60 years old, magiging kang bagets. Nakuha niyo ibig kong sabihin? Na kapag tayo tumatanda, linisin natin. Why? Ang pinaka-concentration natin is the quality fruit that we could give. And by the way, the best people in our church to have a quality fruits, it's yung mga 40 years old pataas. Kung magiging maayos kayo. Kung magmamature kayo. Kung magkakaroon tayo ng magiging watchful tayo sa sarili natin, dahil sabi dyan sa Psalms 119 verse 9, wherewithal shall a young man cleanse his way by taking heed thereunto according to thy word. Wala nang ibang way para maging malinis tayo kundi sa word of God. Amen? Sa word of God. So kailangan maging maayos tayo. Then number two, we need to water deeply and fertilize wisely. The more pala na tumatanda ang vines, ang kanyang roots ay napakalalim. Pag diniligan mo lang yan sa ibabaw, hindi niya yan napil. Kailangan mo siyang i-deeply water. Kahit hindi mo siya diligan ng madalas, as long na-reach mo yung yung roots niya sa ilalim. And fertilize wisely. So anong kailangan natin as a vine, 40 years old above, we need to focus on our legacy. Ang church nasa 45, we need to focus on legacy. Why? Pwedeng mawala ang Laloma Baptist Church? Marami ng church na nawala nung tumanda. Pero kailangan natin mag-focus tayo. Ano kailangan natin gawin? Mas pag-igihan natin lahat. By the way, pakiusap ko sa bawat ministry sa church. Huwag kayong makontento. Kayong nasa audiovisual, huwag kayong makontento. Gumawa kayo ng something to improve. Kayong mga nagsusong lead, huwag tayong makontento. Improve. Everything na ginagawa natin, improve. May mga mali tayo, may mga things tayo na hindi ma-perfect, pero we need to improve. Huwag nyo lang i-expect sa pastor ang pag-i-improve. Lahat tayo mag-improve. Amen? 46 years ng church sa susunod na taon. Pero kailangan natin mag-ano ng legacy. Anong kailangan natin gawin? We need to water deeply ourselves by the Word of God. Alam yung tendency natin, dapat ganito tayo. The more tayo nag-mature, the more tayo na nagiging mature sa salita ng Diyos, the more tayo na nag-mature, the more tayo nagiging prayerful, the more tayo nag-mature, the more tayo na lumalabas. Kaya maganda sa mga men, simulan natin men. Parang tayo ng prayer fellowship. Yung prayer fellowship na yan to encourage one another, pero ang pinaka-goal natin later on, tayo yung lumalabas, tayo yung nagpa-follow up, tayo yung kung gusto natin maraming maging men dito sa church, dapat mas maging active ang men. Maghanap ka tayo ng pwede natin puntahan. Mag-mature tayo. We are the leaders. Kailangan gawin natin pinaka-best. Amen? Okay? Ang 40 years na grapevine, ulitin ko, ang 40 years na grapevine pataas is the most quality fruits. Kaya dapat tayo ngayon magkaroon ng mas quality fruits ngayon. At kung ikaw ay 40 years old pataas, consider yung bagay na to. Magkaroon ka ng fruits dahil yung fruit mo magiging quality.
Huwag lang nating hayaan yung mga young men natin ang nagkakaroon ng fruits, young ladies natin. Tayo yung mga nasa 40s. Gawa tayo ng damit, shop, no? Serving above 40. Amen? Huwag kayong yung bang, tanggalin na natin sa principle na, Pastor, yung mga gawain na yan, pang mga malalakas ang tuhod. Meron ka pa rin magagawa kahit mahina tuhod mo. Meron pa rin. Amen? Amen? Okay? Sabihin natin sa Panginoon, Lord, gusto kong mag-serve hanggang kunin mo ko. Because during that time, pagka deeply na tayo sa Panginoon, mawawala yung punggos na yan, magiging maayos ang buhay natin, clean ourselves, then later on, mag-bear tayo ng fruit. Okay? Tayo manalangin, let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono. Nagpapasalamat kami Panginoon sa biyaya na inyong pinagkaloob po sa amin. Dalayan ko po na i-bless niyo po Panginoon ang bawat mensahe na pinagkaloob niyo po sa amin. And I pray na tulungan niyo po kami Panginoon to bear fruits, to be more faithful sa iyo Panginoon. At dalayan ko po na sa bawat mananampalataya na naririto, I pray na tulungan niyo po kami na gawin namin Panginoon ang pinaka-best namin. Para kami po Panginoon ay mag-grow sa aming Christian life. At the same time kami po Panginoon ay magkaroon din po Panginoon ng mas lalo pang fruits Panginoon. And I pray, bigyan niyo po kami ng purpose that at the age of 40 and above, kami po ay magbe-bear ng fruits. Tulungan niyo po kami, Panginoon. And that is our goal, to bear fruits, not just to be blessed, but to bear fruits. Palayan niyo po, Panginoon, namin invitation sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede tayong tumayo lahat, magkaroon lang tayo ng short invitation. Di ko alam kung saan tayo kinausap ng Panginoon, but I know merong specific na message ng Panginoon. Sa mga young people, hindi ko sinasabing ito yung mga nasa beyond 40 ha. Okay? In-encourage namin yung sarili namin dahil medyo nakakaramdam na ng mga bagay na at nagiging reason para kuminsan hindi maging fruitful. Pero kayo mga young people, marami pa kayong kayang gawin. And by the way, you grow and learn as you serve. At kung gusto mong maging good, magkaroon ka ng legacy kapag ka nandun ka na rin sa 40s, ngayon pa lang, ipag-pray mo, Lord, gusto kong maging maayos na Kristiyano. Because someday, I want to be a good leader. So habang tumutugtog ang ating pianist, hindi natin patatagalin. If may pinangusap sa iyo ang Panginoon to be faithful, yung meron siyang pangungusap sa iyo about faithfulness and fruitfulness, why not lumapit ka dito sa harapan? Okay, gumawa tayo ng pagpapasya. Whatever your age, even lalo tayong mga nasa adult, kailangan ko yung tulong nyo. Ang church, kailangan ng tulong nyo para mas marami pa tayong magawa. But you need to decide. You need to decide. Okay? We need to have a proper quality life sa buhay natin so that we could have a quality fruits. At kung meron man dito sa mga bisita natin, wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, wala ka pang specific day kung kailan ka na-save, why not ngayong araw na to, tanggapin mo si Jesus Christ? Meron ba dito na hindi mo wala ka pang katiyakan, gusto mong tanggapin si Jesus Christ, taas mong kanang kamay mo, bibigyan kita ng counselor. Meron ba sa atin? Gusto mong tanggapin si Jesus Christ? Taas mong kanang kamay mo. Kailangan ko na isang counselor na lalaki. So meron tayo dito isa, brother, kung pwede mo siyang witnessan. Okay, meron pa ba? Sinong pangalawa? Gusto mong tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas? Taas mong kanang kamay mo, bigyan kita ng counselor. Meron ba? Meron pa ba? Sinong pangalawa? No, if you want to accept the Lord Jesus Christ, kailangan ko na isang lalaking counselor din dito sa taas. Pwede bang meron tayong Sino pwede mag-witness dito? Kaya, Brother Sai? Kunin ka ni Brother Saipil ha. Okay, sino pa? Sino pangatlo? May dalawa na. Sino pangatlo? Gusto mong tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas? Taas mong kanang kamay mo. Okay? Meron pa ba? Brother Saipil? Brother Cyril? Siya yung nakaluhod.
Okay? So meron pa ba? Thank you. Sama ka kay Kuya Cyrene. Meron pa ba? Meron pa ba? Gusto mo tanggapin si Jesus Christ? Okay? Sa ating mga members sa church, sino sa inyo? Pastor, pag-pray mo ako, gusto kong mag-bear ng fruits. Taas ang kamay. Amen? Especially yung mga, sa ating mga ano, no? Beyond 40s, kay mga young people every age. Okay? Pag-pray natin that we will serve the Lord faithfully and fruitfully. Okay, so tayo po'y manalangin. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli ay nagpapasalamat sa biyaya na pinagkaloob niyo po Panginoon sa bawat isa sa amin, sa mensahe na pinagkaloob niyo po. Dalayan ko po na ito po ay maging pagpapala po para makita namin Panginoon that we need to bear fruits. At kailangan namin, Panginoon, ng fruit na ito. At kami po, Panginoon, ay mag-grow pa, Panginoon, sa aming Christian life. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng bawat mananampalataya. At kayo po, Panginoon, na may taas pang muli. Ito na po ang aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.